Di ba, etong si Duterte, tumanggi na meron daw siyang gentleman's agreement, di ba? Basahin natin yung balita. Ito yung balita, ayan. Oh. Duterte denies gentleman's agreement. Ito yung balita, Duterte denies gentleman's agreement between Philippines and China on West Philippine Sea. Ito yung sabi ni Duterte. Sabi niya, there is no agreement as is where it is. O di yun yung agreement nyo, yung as is where is. Di ba? Di ba yun yung gentleman's agreement? Yung as is where is. Yun yung gentleman's agreement. Kasi mga kotsero, ang inilulusot nito ni Digo, ang inilulusot niya ganito, wala naman kaming pinag-usapan eh. Wala naman nagbago. Wala naman binago eh. So wala kaming bagong pinag-usapan. Pero wait, that's lawyer talk. That's lawyer talk, guys. Ibig sabihin, nilulusot lang niya yung sarili niya. Bakit? Kasi mga kotsero, yung desisyon para sabihin na wala magbabago ha. Bago yun eh. That's the new agreement sa administrasyon mo. So yung palusot niya na sinasabi niya na hindi walang bagong agreement kasi status quo lang naman eh. As is where is eh. Yun. Inilulusot pa kasi. Ang palusot niya, wala naman bagong agreement as is where is. So ibig sabihin, yung agreement nyo sa administrasyon, kasi yung agreement na yun mga kotsero, yung sinasabi lang as is where is, 2002 and 2012. Sino man presidente ng 2002? Si GMA. Sino man presidente ng 2012? Si Panot Aquino. Ibig sabihin, inuulit lang nila yung mga dating agreement. Ini-enforce lang nila yung mga nauna na. Ngayon, pinili mo na i-enforce yung agreement na status quo. At dinagdagan nyo pa. Hindi lang yun eh. Dinagdagan pa nila. Ano yung dinagdag? Ang dinagdag, mga kotsero, hindi kami magpapadala ng construction supplies. Yun yung pangit doon, guys. Yun yung pangit dun eh. Kung noon, okay lang yun, panahon ni GMA, panahon ni Panot, okay lang yun kasi, maayos pa yung BRP Sierra Madre noon, matikas pa. Pero nung panahon na ni Digong, hindi na matikas ang BRP Sierra Madre. Kailangan ng ayusin. And knowing that, alam niya yun, alam ni Digong yan, mga kotsero, alam niya yun. Pinabayaan pa rin niya. Pinili pa rin niya yung sinasabi ng amo niya. Sinong amo? Si Xi Jinping. Binili niya. Sinabi naman niya. Tingnan nyo. At saka alam nyo, yung kwento niya, ang weird. Bakit weird? Kasi ang pinag-uusapan, Ayungin Shoal. Ayungin Shoal ang pinag-uusapan. Tapos, si Digong nagpasok ng ibang kwento. Ano yung ibang kwento na pinasok niya? Oil exploration. Ang layo ng oil exploration sa BRP Sierra Madre, guys. Ang BRP Sierra Madre nasa Ayungin Shoal. Yung oil exploration nasa Reed Bank. Napakalayo. Ang layong kwentuhan nun, guys. Ang layong kwentuhan nun. Ang layo nun. Napakalayo nun. Napakalayong kwentuhan nun. So, ibig sabihin, yung sinagot niya doon sa issue ng secret gentleman's agreement ay hindi konektado doon sa issue. See? Kaya si PBBM, paulit-ulit, sagutin nyo yung sa Ayungin. Sagutin nyo yung secret agreement sa Ayungin. Kasi yun ang issue ngayon. Sinasagot ba? Hindi pa rin. Hindi pa rin sinasagot. Anong sinagot nila? Oil exploration sa Reed Bank. Dahil ang sinagot nila, yung oil exploration sa Reed Bank, na bisto natin kahapon, na inutusan ni Xi Jinping, si Digong, na wag na i-enforce ang PCA ruling. Ano ang kapalit? Majority stake sa oil exploration. Hati daw sila ng China.
Hindi pa nga malinaw kung majority stake ng Pilipinas o majority stake niya as a person, as an individual. Bakit? Gentleman's agreement eh. Walang papilis eh. Walang dokumento. Laway lang. Ang layo ng sagot, di ba? Ngayon, sinong sumagot para kay Digong? Tinanggi ni Digong, di ba? Tinanggi ni Digong. O sinong sumagot para kay Digong? Papasahin ko sa inyo. Ang sumagot para kay Digong, si China mismo. Si China mismo. Si China mismo. China confirms gentleman's agreement with Rodi Duterte. Sabi niya, Marcos allegedly okay with deal until, sabi, in order to manage, sabi ng Chinese embassy. In order to manage the Renai Zhao situation during the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement. China na ang sumagot. China na ang sumagot. Which had effectively helped maintain the overall peace and stability in Renai Zhao. Oo, makakatulong talaga sa peace and stability ng Renai Zhao. Pabor sa China yun. Pabor sa China yun eh. Natural. Oo, pabor talaga. Mananahimik talaga sila. Bakit? Pabor sa kanila eh. Iintay na lang nila mabulok ang BRP Sierra Madre. Go. Okay na. Bawal ang construction materials. Pwede okay na. Yan. Yun yung problema kasi dyan. Tapos sabi, in the beginning, the current Philippine administration, in the beginning of the current Philippine administration, the said agreement was still followed in handing the resupply mission of Renai Zhao. Since February 2023, the Philippine side has ceased to abide by the agreement, categorically denied its existence, and kept stirring up trouble to provoke incidents. This is the reason behind the constant volatility in Renai Zhao in the past year. Pero hindi naman sinabi kung bakit daw. Ang sabi, simula daw February last year, nangulit na raw ang Pilipinas. Ang sabi, ba't nung February kasi last year, nagpadala uli kayo ng construction materials dyan sa Ayungin? Ang sabi. So what? It's well within our exclusive economic zone. We are well within our rights to do that. So anong problema? So anong naging problema ng China? Ang naging problema ng China, mga kotsero, simula nung ipinaglaban natin ang ating mga karapatan, hindi na sila happy. Nung kay Digong kasi, happy sila kasi nakukuha nila yung gusto nila. Happy sila nun. Nakukuha nila yung gusto nila. So happy. Ngayon, hindi na nila nakukuha yung gusto nila, so hindi na sila happy. Tumatapang si Pilipinas Pumapalag na sa atin si Pilipinas Hindi yata nakakatuwa yan. Don't forget, mga kotsero, ang minention nilang date dito is February 2023. January 2023. Ang Pilipinas, si PBBM, nagpunta pa siya ng China, nakipag-usap pa kay Xi Jinping. 2 weeks later, mga kotsero, anong nangyari? Nagkaroon ng laser pointing, yung military grade laser. Diyan sa may Ayungin. Tapos, mga kotsero, after nun, parang meron pang isang event ng February. If I'm not mistaken, parang water cannoning din yata yun, or yung hinaharang-harang na yung dangerous maneuvers. Sometime in February yun. Sometime in February. Hindi tayo makapag-supply sa Ayungin. So anong ginawa ng Marcos administration? Nagsama ng press. Tinanggap niya yung advice ng National Task Force for the West Philippine Sea. Tinanggap niya yung advice. Ano ba yung advice ng National Task Force for the West Philippine Sea? Ikalat natin yung pang-aabuso ng China. Pakita natin kung paano winawalang hiya ng China ang Pilipinas.
Paano? Naglagay ng press sa mga barko. Doon unang nagalit si China. Doon unang nagalit. Kasi, apparently, according to, nabasa na ito before sa dating live stream, according to an anonymous Chinese official, nangako daw kasi ang Duterte administration na number 1, isang barko lang ang dadalhin. And, walang journalists. Walang press. Yan. Na-live stream natin yan before, di ba? Naalala nyo, sometime last week. Wala rang kasamang press. Yun daw ang pangako ng Duterte administration. Okay, eto na. After nun, mga kutsero, doon na lumala. Nagkakaroon na ng mga dangerous maneuvers, nagkaka-water cannoning na, etc. etc. Nagkakabanggaan na. By the way, nakita nyo ba yung picture ng isang Coast Guard boat na bumangga sa Coast Guard boat natin? Butas yung Coast Guard boat ng China. Nakita nyo ba yan? Nakita nyo ba yan? Butas yung Coast Guard boat ng China. Partida guys, gumasgas lang yun. Galing. Ang tibay. Gawa sa yero. Gawa sa lata. gawa sa lata guys. Butas. Ay, hindi ko alam kung nakita nyo na, pero nasa Facebook lang yun, pakalag-kalag. Butas. But anyway, eto na nga. Eto na yung ganap. So ito na si China ang sumagot para kay Digong. Ayaw umamin ni Digong eh. Ayaw umamin ni Digong. So si China na ang nagsalita para kay Digong. Hoy Digong, may gentleman's agreement tayo. Eh yung sinabi. Oh, yun ang sinabi ng Chinese Embassy. Hindi pa to yung Foreign Ministry ha. Kahapon pinag-usapan natin yung Foreign Ministry. Yung Foreign Ministry spokesperson. Sinabi rin niya na mayroong Duterte administration na na gentleman's agreement. Sabi, ito. Oh, sana yun. Ulitin ko lang para lang to make my point. In order to manage the Renai Zhao situation, during the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement. Oh, malinaw. Malinaw. Embassy ng China ang nagsabi. Sinabi rin ng Foreign Ministry spokesperson ng China. Sinabi rin ng anonymous Chinese official. Sinabi, sila mismo nagkukumpirma. So paano ngayon yan? Nilaglag si Digong. Dininay niya na may gentleman's agreement. Oh, number 1. Oh, ngayon punta ngayon tayo dito sa point number 2. May nagsabi kanina sa saan ba to? Sa Saturday News Forum. Oh, fresh na fresh to guys ha. Fresh na fresh. Sa Saturday News Forum. Sabi niya, si International Studies Professor Renato De Castro. Sabi niya, Renato De Castro said the gentleman's agreement actually favors China. It does not freeze the status quo. Nabubulok na ang BRP Sierra Madre. Maintaining the status quo favors China. Sabi niya, the former president, if there's really such a thing as a gentleman's agreement, fell into the Chinese trap. It's also a betrayal to his position as commander-in-chief of the AFP. Tao nyo, ibubuwis buhay nila. Papabayaan nyo welfare nila sa isang nabubulok na ship. Alam nyo mga kotsero, may punto si Prof dyan. May punto si Prof dyan. Diba sabi ni Digong, mahal na mahal ko ang mga sundalo, mahal na mahal ko ang mga sundalo, etc. etc. Sabi niya yun eh. O di sabi mo, kwento mo yan eh. Di push, kwento mo yan eh. Mahal na mahal ko ang mga sundalo, etc. Pero yung mga tao sa BRP Sierra Madre, sundalo rin yun ha, sundalo rin yun. Willing siyang isakripisyo yung mga yun para lang kay China. Ganun. Ngayon, this is an interesting development. Kanina, napanood ko to. This is from yung kaaway ni Digong, former Justice Antonio Carpio.
Paglabag sa anti-graft law, ito ang nakikitang kasong maaaring harapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Ayon kay Carpio, dehado ang Pilipinas sa gentleman's agreement na pinasok ni Duterte at President Xi Jinping para hindi makapagpadala ng repair at reinforcement sa BRP Sierra Oops. Wait. na kumikilala sa UN Shoal na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. We agreed not to bring construction materials, and we have the exclusive right to put up a structure. Ang ginawa niya, critical niya yung ating right. Ni-reduce niya yung right natin. Kahit walang pirmahan, kay Carpio, maaaring maging oral ang isang treaty na siya ngayong pinangahawakan ng China. Against the Constitution yan. Kasi sabi ng Constitution, the state shall protect its marine wealth in its exclusive economic zone. Correct. Sabi ni Tatlo yan. Carpio, pwede pang mahabol ng batas si Duterte. Nakalagay sa anti-graft law, anyone who causes damage or injury to the government through inexcusable negligence, gross inexcusable negligence, or through manifest partiality will be liable for violation of the anti-graft law. Gita man ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Jay Tariela, wala ng bisa sa ilalim ng Marcos administration ang kasunduan ni Duterte kay Xi. This no longer matters for our national government. And secondly, I mean, how would we honor a gentleman's agreement if it's a secret deal, right? It is not written. Samantala, sa bilateral meeting ng Pilipinas at Estados Unidos na dinaluhan ng mga matataas na opisyal ng Defense, Foreign Relations at National Security na pagkasunduan ang pagpapalalim ng security partnership. Our meeting today will enable us to hopefully be in a better position to coordinate our responses, both diplomatic and on the defense and security fronts in relation to any actions the South China Sea, whether they're positive or negative, including in the UN Shoal. We very much welcome this opportunity to pursue that cooperation, collaboration. And of course, we stand with the Philippines in our ironclad defense commitments, including the Mutual Defense Treaty. Samantala, ayon sa Philippine Merchant Marine Academy Alumni Association, malaki ang epekto sa kanila sakaling tumindi ang tensyon sa karagatan. Katunayan, maging commercial vessels ay nakatatanggap ng radio challenges mula sa China Coast Guard kapag dumaraan sa West Philippine Sea. Kung magkakaroon ka ng conflict in the middle of West Philippine Sea, sino bang mga trading partners like Vietnam? Kasi pagka dumiretso ka westward, diretso na yan. From Manila, bagsak mo, Vietnam na eh. So, kung yung mga areas na yan, daanan talaga yan, trading route yan. So, kung iikot sila or they will took another route, that will be very, very expensive. That will be costly. Mahalagang maritime cross road para sa buong mundo ang South China Sea dahil malaking porsyento ng global trade ang dumaraan dito. Correct, 3 trillion yan. Michael Delizo. One thing na sinabi dyan ni former Associate Justice Antonio Carpio is that kasuhan daw ng graft and corruption si Digong. Well, as far as that is concerned, I'm not a justice. I don't think I will ever be a justice. Ayoko ng trabaho ng justice, guys. Matraan na yan. At best, masaya na ako maging lawyer. But anyway, that's not the point. Sabi kasi niya, pwede daw habulin sa graft and corruption yung kaso. Usually kasi, eto lang based on what I understand ha, hindi naman ako justice. Pero from what I understand, para makasuhan mo ang isang public officer ng graft and corruption, it has the person that you will have, the public officer, the officer has to be in the position. Kailangan nasa posisyon siya. So, kung kakasuhan mo siya ng ganun, sana dati pa. Nung presidente pa siya. But, again, kanina, kausap ko yung isang friend natin na abogado, sabi niya, kung ongoing pa rin. Kung ongoing pa rin yung transaction. Even if the person is no longer a public officer, pwede siyang makakasuhan ng graft.
I will defer expertise to them. I will defer expertise to them. So, kung yun ang sinabi nila, o di, baka. On a personal level, parang mahirap ng habulin eh. Wala pa ako nakikita na jurisprudence related to graft and corruption that is where the officer is no longer in his position. Kasi importante kasi yun, nasa posisyon siya eh. Kasi doon siya mag-e-exert ng authority through his position. So, ako, on a personal level, wala pa akong nakikita. But I could be wrong. Yun ang sabihin ko. I could be wrong. Or it can be argued. Siguro depende sa maghahabla. Kung yung maghahabla, i-argue niya na eto, because of point number 1, point number 2, point number 3, pasok siya sa lahat ng elements ng graft and corruption, pwede. Siguro. But, again, depende yun sa mag-argue. So, siguro kung sa palagay ni former Associate Justice Antonio Carpio na pwede na siyang kasuhan, o di, why not? Umpisahan na niya. Siya na yung mag-file ng kaso. Total naman dati siyang Associate Justice. Alam niya kung paano papaikutin niya. Di ba? So, umpisahan na niya. Siya na yung mag-file ng kaso. But malay natin, this will be the first, di ba? Ito yung first na jurisprudence na meron tayo where a former leader, former president was convicted of graft and corruption after his term. We don't know. Again, ako wala pa ako nakikita. Baka sila kaya nilang i-argue yan. Baka sila kasi mga experts na sila eh. Lalo na si former Justice Carpio, justice na siya before. So, alam na niya yan paikutin. Pero ako, on a personal note, wala pa ako nakikita. And tatanungin ko rin yung law din namin, pwede rin siguro. Tanong ko sa kanya pag nag face to face na kami. Dean, attorney, paano bang pwede ba yun? Ganun. Pwede naman. But, depende na yun kay... So, kung ganun ang mangyayari, why not? Si Carpio na mag-umpisa. Pwede naman niyang gawin. But, on my end, ito lang yung masasabi ko dyan. Si Digong has to be accountable. He has to be accountable. He has to do something. There has to be if not a kung hindi man sa mundo ng jurisprudence o sa mundo ng korte, at least man lang yung the social consequence man lang. Social consequence, ibig sabihin hindi man siya mabigyan ng hustisya sa korte, at least man lang sa pananaw nating lahat ng mga Pilipino, malaman natin na talagang tumraidor siya. We need to know the truth and we deserve that. Naging presidente natin siya. We deserve that. So, sana mayroong nga maghabla. Sana. Kasi, di ba sinabi ko sa inyo before, guys? Sinabi ko nga sa inyo, the gentleman's agreement was grossly disadvantageous to the interest of the Philippines. Disadvantageous. Ibig sabihin, tayo, olats. Olats tayo dun, guys. Olats tayo. And there should be an accountability. Kailangan may managot dyan. Hindi pwedeng, kahit social cost lang. Kahit in the court of public opinion lang. Di ba, hilig ni Harry Roque sa ganyan. Court of public opinion. Kahit sa court of public opinion na lang, pwede na. At least importante, alam natin yung katotohanan. Yun naman yung mahalaga dun. Alam natin yung katotohanan. And I guess, yung sabi nga nila, if
If you're killed by a bullet, you only die for a few, mamatay ka lang for a few seconds. But if you kill the name, it will last forever, sabi. And the thing is, hindi naman natin kasalanan kung masisira si Digong. Hindi natin kasalanan. Sinira niyo yung sarili niyang pangalan. How? Dito, sa mga gentleman's agreement niya, sa mga kapalpakang pinagagawa niya. 6,000 na patay sa drug war niya. Ito yung gentleman's agreement niya. Hanggang ngayon, pinagsisinungalingan pa rin niya. Lang, mga kotsero. Someone has to be accountable. And I agree ako kay PBBM doon. Tulad sinabing, di ba kanina pinag-usapan natin. Agree ako kay PBBM. There has to be accountability dito. Dapat may managot. Hindi pwede dito yung, okay na. Napag-usapan na natin eh. Move on na tayo. Move on na. Di ba minsan tayo, pag nakikipagtalo tayo sa mga karelasyon natin, pag alam nating talo na tayo, magsasorry tayo, move on na. Di ba? Move on na natin pag-usapan. Pero this is not that kind of Hindi ganun kasimple. Buti sana kung ganun kasimple yung nangyayari dito. Kaso hindi eh. Sabi nga ni Justice Carpio, yung kinote niya kanina na the President failed to enforce the Constitution sa Article 12, Section 2 yun eh. The state shall protect its waters. The state shall protect its territorial waters, contiguous zone and exclusive economic zone, and reserve its use exclusively for Filipino citizens. Article 12, Section 2, Paragraph 2. Yun yung na-violate niya. He violated the Constitution. He violated that provision of the Constitution. If yung gentleman's agreement niya is grossly disadvantageous to the interests of the Philippines. Ingat-ingat po kayo dyan wherever you are in God's green earth. Good morning, good afternoon, good evening. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, bye everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?